Sunod-sunod ang pagpatay sa mga lider ng bayan muna sa Central Luzon. Ang bagsak ng sisi kay Major General Jovito Palparan. Siya nga ba ang berdugong nagasik ng lagim? Saan man siya mapadpad? Ilan kaya sa ating mga kababayan ang walang binisitang puntod ngayong undas dahil di matubos ang kanilang patay sa ospital o puninarya? Ito ang kwento ng mga taong bihag pa rin ang kahirapan kahit sa kamatayan. Matikas palaban sa mga sundalo, tapat na kaibigan. Sa mga militante, nakakatakot na hitman. Sino nga ba si Major General Jovito Palparan? Personal naming inalam, Sinaliksik ang bawat anggulo. bawat detalye kinumpleto Ang lahat ng iyan ay nakatala sa Reporter's Notebook. Tatapusin na natin ang pagsasabantala at panapit. Sinasabi niya kanina, ay ang killings dyan sa Central Luzon, kahit wala pa ako, may killings na. Oo, tama yun, pero hindi ganyan kadalas. Sa bansag na berdugo kayo, anong... Then, itong nangyayari, because of the strength of my campaign, lahat ng nangyayari yan, binabato na sa akin. Ang kaso ni Aling Gloria, mismong bangkay ang tila hinostage. Hostage talaga. Desperado talaga ako nung oras na yun na sabi ko, bakit ba? Sabi ko, ayaw pa ninyong ibitaw. Noon pang nakaraang Agosto namatay si Aling Gloria. Hanggang ngayon, hindi nila matubos ang bangkay niya. Hostage talaga. Ang huli naming alam, nang inutusan ko ulit na tumawag ang kagawad ko, 37,000 na. Lumalaki dahil daily. Daily, meron daw charges. Limbo daw ang dinadaanan ng mga namamatay na hindi alam kung langit o impyerno ang kanilang kahahantungan. Pero ang di natin alam, may limbo din dito sa Pilipinas. Isang madilim na hintayan ng mga patay na bihag ng kahirapan. Yan ang kwento ni Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng isang iskinita sa Barangay Pinyahan sa Quezon City, ito ang aming naabutan noong Lunes. Binuksan ang ataol ng isang babae upang maturukan ng dagdag na formalin. Asawa ni Mang Romy ang namatay. Ayaw pang ilibing ng punerarya ang mga labi ng kabiyak niyang si Aling Cherry, kaya kailangan pa ulit saksakan ng kemikal. Lagpas isang linggo nang nakaburol ang mga labi ni Cherry. Iniimbalsa mo yun, dagdag yun, para hindi mamaho yung patay. Hindi pa kasi mabayaran ni Mang Romy ang 6,000 pisong balanse sa punerarya. Namatay sa sakit sa puso si Cherry nang sila ay masunugan kamakailan. Hindi inakala ni Mang Romy na doon palang magsisimula ang kanyang kalbaryo. Kulang-kulang yung talagang pera eh. 9,000 na nga yung binigay namin Aminado ang Tahuna Funeral Service, ang puneraryang humahawak sa mga labi ni Cherry, na hindi nila muna pinapalibing ang bangkay habang hindi pa kumpleto ang bayad ng pamilya. Inaayos pa ho yun eh. Pagka nakikipag-usap sila dito, dadagdagan ng gamot, ganun po. Matinding dalamhati ang hinaharap ng mga pamilyang namatayan. Dagdag pa rito ang problema sa gastos mula sa pagpapaembalsamo hanggang sa burol hanggang sa pagpapalibing ng mahal sa buhay. Mas malala ang kaso ni Aling Gloria. Hindi lang pagpapalibing ang hinarang, kundi mismong bangkay ang tila hinostage. Hostage talaga. Ang huli naming alam, nang inutusan ko ulit na tumawag ang kagawad ko, 37,000 na. Lumalaki dahil daily. Daily, meron daw charges. Wala daw Gloria ang nakakumpay. Noon pang nakaraang Agosto namatay si Aling Gloria. Hanggang ngayon, hindi nila matubos ang bangkay niya. Biyuda si Aling Gloria, may 3 anak na maliliit. Lahat minor de edad.
Kapos na kapos ang magkakapatid sa pera. Nangangalahig sila ng basura para kumita. Nagbebenta po kami kalahag yung hindi kumukuha ng pangkain namin. Hindi na alam ni Jerry ang gagawin para makuha lang ang mga labi ng kanyang ina. Anong balak niyo rin? Ilalapit niyo na lang talaga. Opo. Ganito rin ang nangyari sa mga labi ni Mang Oscar. Hanggang ngayon, hindi mapigilang maiyak ni Aling Remy pag naaalala niya ang nangyari sa kanyang tiyo. Desperado talaga ako nung oras na yun na sabi ko, bakit ba? Sabi ko, ayaw pa ninyong ibitaw. Sir, sabi ko, sa totoo lang, barya-barya yun, sir. 2,000 yun. Inabot ko yun, sir. Sir, kako, parang awa nyo na. Ito yung 2,000. Ito na lang po yung nakayanan namin. Halos isang linggong hinostage ng ospital ang bangkay ni Mang Oscar. Sana wag naman ninyo kaming ganituhin. Wag naman ninyo kaming minimenos. 30,000 pesos ang kabuang bill na siningil sa kanila ng ospital. Bawal ang matagalang pagtambak ng bangkay. Nakapailalim ito sa Chapter 21 ng Sanitation Code of the Philippines. Pagdating sa pag-hostage o sa pagtago ng isang katawan, no, especially a dead person, meron tayong certain limits, no? Hanggang 12 hours lang dapat, no? At dapat i-embalm na siya at dapat i-dispose na kaagad or i-bury, no? Ngayon, yung ating beyond 48 hours, posible siya within 48 hours pagka meron siyang medico-legal case na kailangan pag-aralan. Aminado naman ang DOH na napakababa ng multa sa paglabag sa batas na ito. Ang nakalagay sa Sanitation Code, kasi medyo luma na ito, na circa 1975 pa yan. Mababang yung nakalagay ito, 100 pesos lang. Mismong ang Pangulo ng Philippine Mortuary Association ay tutol sa gawaing ito. Kung kulang ang pera, binibigyan naman ng pagkakataon ng family na talagang 1 or 2 or 3 days na madagdagan, makumpleto. Pero halos lahat ng punerarya, kung hindi na talaga aabot doon sa kontrata, hindi naman ginagawa yun. Meron lang mga mangilan-ngilan ng puneraryang ganyan. Bawal din ang simpleng paglagak ng bangkay sa punerarya ng lagpas 48 oras, claimed man o unclaimed. Inikot namin ang mga punerarya sa Kamaynilaan nitong nakaraang linggo. Natuklasan namin na ilan sa kanila ay nag-iimbak ng bangkay. Halo-halo ang kaso nila. Ang iba ay dahil walang pambayad ang pamilya, samantalang ang ilan walang kamag-anak. Sa St. Mark Funeral Home sa Maynila naman, itinuro sa amin ng may-ari ang pinaglalagyan nila ng nakatenggang bangkay. May laman daw lahat ito at hindi pa makabayad, kaya nasa kanila for safekeeping. Wala pang budget yung namatay. I-standby namin yan. Yung mga nandito po ngayon, gano'n nakatagal to? Mga 3 days na lang, 4 days. Pero hindi umabot ng weekend. Kinabukasan, binawi ng St. Mark's ang pahayag. Nalilito lang daw si Arceo nang aminin niyang may nakalagak pang bangkay sa morgue nila. Ang pinakamurang package ng palibing ngayon, hindi pa kasama ang lupa ng sementeryo, ay nasa 8,000 hanggang 15,000 piso. Nang pumunta kami sa Tahuna Funeral Homes, inabutan namin si Aling Hilda. Yung aking apo, namatay kaninang umaga. So gusto kong maipalibing. Gusto kong humingi ng tulong sa mga tao. Kasi hindi namin kayang isolve ang problema sa kanya. Hindi ko pa alam eh. Kasi gipit kami. Gipit talaga kami. Kasi ako nangangatulong lang ako eh. Sa usapin ng pangho-hostage ng bangkay, malinaw na nagbabanggaan ang interes ng mga may-ari ng punerarya at ng pamilya ng yumao.
Sa ngayon, habang walang ngipin ng batas laban sa mga pang-aabuso, walang kasiguruhan ang katahimikan ng mga yumao hanggang sa huling hantungan. Ako si Tina Panganiban Perez at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Sinong salarin sa sunod-sunod na pagpaslang ng mga lider ng kaliwa sa gitnang Luzon? Limang lider ng bayan muna ang isa-isang pinatay sa loob lamang ng ilang araw at nakaton ang tingin ng lahat kay Major General Jovito Palparan, ang bagong hirang na hepe ng militar sa rehiyon. Ano nga ba ang kinalaman niya sa pagkalat ng lagim sa Central Luzon? Halos isang taon na nakakalipas nang mangyari ang trahedya sa Hacienda Luisita, lupain ng pamilya Cojuangco sa Tarlac. Nauwi sa marahas at madugong komprontasyon ng welga ng mga manggagawa nang paputukan sila ng pulis at militar. Tatapusin na natin ang pagsasamantala. Nang matapos ang gulo, mahigit 10 katawang patay at ilang daang iba pa ang sugatan. Nung nakarang linggo, napatay ang namuno ng welga sa Luisita. Si Ricardo Ramos, kilalang lider ng Unyon ng mga manggagawa sa Hacienda. Iisang tinuturo na mga kaanak ng biktima. Militar daw ang posibleng pumatay kay Karik. Lalabas pa lang sa barangay, meron nang sumusunod sa kanya. Nasasakyan, kumisan isang Vesta na walang plate number. Ang nakasakay, puro militar. Sinimula ng pulisya ang investigasyon sa pagpatay at nakilala ang mga suspect. Ang mga sinasabing pinaghihinalaan na may kaalaman doon sa nangyari na pagpatay kay Barangay Captain Ramos. Dalawang sundalong posibleng itinuro sa nangyaring pagpaslang kay Karik. Sina Army Private First Class Roderick de la Cruz Captain Ramos at Army Private First Class Romeo Castillo. Ano nararamdaman nyo ngayon? Kapwa sila mga tauhan ni Major General Jovito Palparan. Hindi kami ang may alam dyan sa pagkamatay niyan. Hindi kami nagtatago na dahil hindi man kami ang gumawa yan talaga. Si Ricardo Ramos ay isa lamang sa marami ng lider ng progresibong grupo na naging target ng pamamaril sa Central Luzon. Sunod-sunod silang pinapapatay. Sa nakalipas lang na 2 buwan, 18 mga lider militante nang napaslang. Lumalabas na kada linggo, isa ang biktima. Sa Malolos, Bulacan nung nakarang linggo, si Federico de Leon ang pinatay. Leader siya ng grupong Anak Pawis, isang party list group na may kinatawan sa Kongreso. Ayon sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan, wala namang kaaway si Ka Freddy, kaya't posibleng ang militar daw ang utak sa pagpatay sa kanya. Yun hong militar, dahil nga sabay-sabay ho yung 3 leader ho ng mga samahan. May malaking kaugnayan po ito sa pagiging chairperson ni KPD sa Anak Pawis. Tumitindi ang nangyayaring pagpatay sa mga miyembro ng mga makakaliwang grupo. Nito lamang taong 2005, umaabot na ng 50 ang mga aktivistang napatay sa buong bansa. At sa nakalipas na 5 taon, halos 500 katao na ang biktima. Ayon sa mga human rights activists, nakakabahalang pag-atake sa mga progresibong grupo. Nagbabadya raw ito ng pagsutil sa demokrasya at karapatang pantao. Wala na silang mga paggalang sa kung anumang mga batas sa international humanitarian law.
at saka mga batas sa human rights, no, na pinirmahan mismo ng gobyernong ito sa United Nations. They could always accuse the military, and we can always accuse them. But at the end of the day, it is the court who will determine, the investigation will determine. Kaya itong sistema ganito. Sa pananaw ng militar at pamahalaan, radikal at makakaliwa ang mga progresibong grupo. Pero ayon sa mga grupo, ipinaglalaban lamang nila ang karapatan ng mga maliliit sa lipunan. Pero pinupuntirya raw sila ng karahasan. Hindi nga po namin maintindihan kung bakit itong mga ganitong klaseng tao na naninindigan para sa makatarungan at makatotohanan ang siyang nagiging biktima ngayon ng mga karahasang militar na nagaganap dito sa buong gitnang Luzon. Sa dokumentong Knowing the Enemy na inilabas ng Intelligence Service ng AFP noong nakarang taon, pinangalanan ng mga hinihinalang kaalyado raw ng CPP-NPA. Itinuturing na kaaway ng Estado ang ilang mga militanteng grupong ito. Kaya naman sa panig ng mga militante, ang sunod-sunod na pagpatay sa kanilang mga kasamahan ay hinihinalaan nilang operasyon ng militar. Nakakatakot itong linya ng Malacanang na lahat na lang ng kritiko ni Mrs. Arroyo ay pinaparatangan nilang komunista. No? At sa proseso ng pagsasabing yon, ay para bang sinasabi na pag ikaw ay naparatangan kang komunista o supporter ng komunista o supporter ng NPA, pwede ka nang patayin anytime. What we're telling them is, if you have evidence, bring us to court. Then we will not spare even members of the armed forces. Noong Sabado, inihatid sa kanyang huling hantungan ang isa pang biktima ng pamamasalang sa Pampanga. Isang coordinator ng Bayan Muna sa Angeles, si Francisco Rivera. Habang nagluluksa ang mga kaanak at kaibigan ng biktima, nagngingit-ngit nilang isinigaw na panagutin ang mga salarin. May kasabihang singmura raw ng buhay ng isang manok ang buhay ng tao dito sa atin. Patuloy ang mga nangyayaring pagpatay, pero mukhang walang nananagot at pinaparusahan sa mga krimeng ito. Tila wala na nga yatang magagawa ang tao kundi ang umasang balang araw magwawakas din ang kultura ng krimeng kumitil sa buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Sana wag mangyari sa kanila. Tsaka sana tama na yan. Sana siya na lang ang huling leader na itumba nila. Sa bansag na Verdugo ngayon, anong... Then, itong nangyayari, because of the strength of my campaign, lahat ng nangyayari yan, binabato na sa akin. Ang kasalukuyang hepe ng 7th Infantry Division sa Nueva Ecija na si Major General Jovito Palparan ay inuulan ng mga batikos dahil sa sunod-sunod na pagpatay sa mga lider militante. Sa isang eksklusibong panayam, kilalanin natin si Palparan. Allegedly may human rights abuses, but all of these, Your Honor, have to be proven yet. Sa harap ng sunod-sunod na pagpatay ng mga militante, iisang itinuturo nilang utak sa likod nito. Nung mangyari insidente, Ang Commanding General ng 7th Infantry Division sa Nueva Ecija, si Major General Jovito Palparan. Ang pagkalam ko kay General Palparan, galing na Mindoro yan. Lahat ng labor leader sa Mindoro, naubos lahat, pinatay lahat. Ngayon, magdadalawang bomba lang dito sa Central Luzon. Ilang labor leader nang nakitil ng buhay dito. Kahapon pinagbigyan kaming makapanayam si General Palparan. Kadalasang mailap siya sa media, kaya naman sinamantala ko ang pagkakataon para matanong siya sa mga isyong ipinupukol sa kanya. Agaran niyang itinanggi ang mga ibinibintang sa kanya. Pag nasa sasakyan kayo, bumabiyaya, anong ginagawa niyo? Nagdadasal ba kayo? Nakikinig sa radyo? Natutulog. Kung may radyo na pinag-usapan ako, nakikinig ako. So yan lang, nanonood ng TV, kumakain, natutulog. Pag tanghaling ganito, nanonood lang tayo ng TV. May 3 dekada na si Palparan sa serbisyo bilang sundalo. Halos kalahati raw ng kanyang military career
Naila niya sa anti-insurgency campaign. Sa military, ano yung pinaka-expertise nyo? Operations. Operation. Combat operations. Kami yung tutulong sa inyo. Huwag kayong matakot sa mga yan. We just have to restore the confidence in the armed forces. So that's why ang aking strategy, I just call it simply trust and confidence strategy. Binansagan siyang berdugo ng kanyang mga kritiko. Kahit saan daw ito madestino, tumataas sa mga insidente ng patayan at human rights violations sa lugar. Napakalinaw ng koneksyon. Sinasabi niya kanina, ay ang killings dyan sa Central Luzon, kahit wala pa ako, may killings na. Oo, tama yun, pero hindi ganyang kadalas. No? Biro mo, dumating lang siya dyan, September 2. No? Meron ho kaming datos na ginawang pag-aaral na pag nandun talaga siya sa area, nagsushoot up ang number of cases ng human rights violations. Meron daw pong pattern na sa tuwing ma-assign kayo sa isang lugar, maraming militante o lefties yung namamatay. Anong masasabi niyo sa observation niyo? Immediately prior to my assignment in the area, ang daming sundalo, pulis at mga civilian, mga local officials, businessmen na namamatay. That's a fact. Taong 2001 nang maging pinuno ng Army sa Mindoro, si General Palparan. 20 miyembro ng Bayan Muna ang napatay sa lugar sa ilalim ng kanyang termino. Batay sa isang pag-aaral ng grupong karapatan, tumataas ang bilang ng human rights violation sa Mindoro nung nasa lugar pa si Palparan. At bumagsak daw ang bilang nang mawala siya sa Mindoro. Sir, yun, sa bansag na berdugo kayo, anong... Then, itong nangyayari, because of the strength of my campaign, lahat ng nangyayari yan, binabato na sa akin. Aminado si Palparan na ang kanyang paglaban sa CPP-NPA ang maaaring isa sa mga dahilan kaya't naabot niya ang kinaroroonan niya ngayon. I wanted to get business administration para at least mapaginabangan mo na kagad. Kulang ang interest ko sa course ko, so I said, I need a diversion. So naisipan ko yung mag-ROTC, may nakapag-ano sa akin. Instead of fraternities. Nagtrabaho ko saglit, tapos nag-training ng provisionary, and then nag-apply ako ng regular commission, and then yun, diretso na. 1973, diretso na yan. Sa tingin niyo ba itong expertise niyo sa combat operations ang nagdala sa inyo kung nasaan kayo ngayon? There was a recognition na ano ka, na you lasted that long while others have already paid away. Yung iba na wala na, saglitan lang sila, 1 year. Muntik nang mamatay si Palparan 3 taon na nakakalipas sa isang lugar sa Mindoro. Koronel pa lang siya noon. Pinarangalan siya ng medalya ni Pangulong Arroyo dahil sa nangyaring pag-ambush sa kanya. Wala pang 3 taon sa pagiging koronel, na-promote si Palparan bilang general. Nung na-ambush kayo ba umatras ng konti o lalo pang tumindi yung resolve nyo na tapusin itong problema? Pag tinamaan, namatay ako, it's a part of the job. Diba? So, walang personal na hinanakit. Ang aming kwentuhan ni Palparan na putol nang tumawag ang totoo niyang commander. Ang order, bumalik siya ng Pateros at dalawin ng puntod ng kanyang biyanan. Balik tayo, ano tayo? Labas na tayo, highway. Kayo ba sir nakakaramdam din ng takot sa misis? Oo. Takot? Takot. Yung ano lang, yung... takot sa misis siyempre. Takot naman. Ikaw, hindi ka takot sa misis mo? Wala pang misis sir. Wala ka pang misis? Wala pa sir. Talaga, oo. Nagkabi mo sa kanan ng konti, hindi ka makapagkasok sa kaliwa. Yan, tapos na lang. Nang makausap namin ang kanyang pamilya, nakiusap silang wag na lang ipakita ang kanilang mga mukha. Pero sa kabila nito, matapang ang mensahe ng kanyang may bahay sa mga kritiko ng general. Gusto daw niyang burahin sa dictionary ang salitang NPA at saka NDF. CPP ka mo? CPP, NPA, NDF. Lahat ng mga communist na parties. Di ba tatakot sa security nyo? Ay, hindi ako natatakot kasi ako, sanay naman ako dyan dahil una anak din ako ng military. Also, before my arrival, there were already incidents involving Bayan Muna because Bayan Muna was mentioned here. Samot-saring akusasyon ng human rights violations ang ipinupukol kay Palparan.
Bukod pa dito ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa mga nangyaring patayan sa ilang mga militante. Hanggang ngayon, hinaharang pa rin ng Commission on Appointments ang pagkakatalaga niya sa kanyang posisyon. Sa susunod na taon, retirado na si General Palparan. Pero hindi raw dito nagtatapos ang kanyang laban. Laban to ng tao, ng Pilipino. So bilang Pilipino, palagay ko dapat ipagpatuloy ko ito. As an ordinary citizen, I think I will campaign for people to deny support to the insurgents. Kasi ang laking na ibibigay sa kanila, ang laki namang nawawala sa atin. Berdugo kaaway para sa ilan, maamong tupa para sa kanyang mga mahal sa buhay. Kung ano nga ba ang kanyang tunay na pagkatao, tila isang malaking palaisipan. Palaisipang halos walang pinagkaiba sa mga karasang nababalot din ng mga misteryo. Ako si Jig Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Maaari rin kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Jig Manikad. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.